kayo raw ay protektor ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga nahuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo, paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay base sa aking obserbasyon at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat doon din kayo doon sa victim. Kunyari, meron itong rapist talaga, sertipikado. Tapos itong nabugbog ng pulis. Kakampihan nila yung nabugbog. Doon sila magko-concentrate. Doon sila mag-concentrate na nakalimutan nila. Yung Dapat, victim. yes. Well, natural kasi meron din karapatang pantao yung suspect, kahit na suspect yun, Mr. Chair. Yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. Diba? Does it make sense? We thank you for providing us the opportunity to clarify that. In all instances po that there are, for example, cases, we do not interfere when the policemen apprehend the suspects because we believe that they have to answer for the crime. Hindi mo nag-gets. I mean, any crime committed by any person and then sila ay na-manhandle ng mga kapulisan o ng authorities, nabugbog, nabatukan, diba, natadyakan, etc. So violation of human rights, yung karapatang pantao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So doon kayo focus, binabanatan yung pulis, tinitira niyo yung pulis, kakasuhan yung pulis and all. Nakakalimutan niyo na bigyan ng support yung victim na biniktimise nitong suspect na nabugbog ng mga pulis. Tama lang yon na pagsabihin yung pulis, may karapatang pantao pa rin yung suspect na yan kahit na suspect siya. Pero kung akong tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya Itong kriminal, gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos ngayon nabatukan ka ng pulis, iyak ka sa CHR. Not good. Yun yung point ko. If I may, Your Honor. Ang CHR po ay tumatakbo at nagtatrabaho. Ayon po sa aming mantra, CHR ng lahat, naglilingkod maging sino ka man. Maaari kong medyo trivial yung aming mantra, pero totoo po yun na ang CHR po ay naglilingkod ho kahit kaninong man. So katulad ho doon sa inyong example, may police, mayroong biktima ng halimbawa, ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi ho, katulad ng sa mga paggang krimen ay tungkol sa babae, ginawa laban sa babae. Bilang gender ombud po, ang Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. At sa isang banda rin, tinitignan din naman namin ho yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang agents of the state. So kapag may paglabag po ng, sa mga proseso, siyempre, ang CHR po ay pupuna. Bagamat hindi ho kami kumikiling doon sa mga gumawa ng krimen. Kami ho ay sumasang-ayon ang ating pamahalaan ay tugisin yung mga kriminal. Ngunit dapat ito ay naayon sa batas sa proseso. Chairman Richard Palatok, sir. Napakarami ng mga insidente. Magkakampi tayo pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabihin kung ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami ng mga insidente na yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalahan, nabubugbog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. And wait, huwag ka muna tumingin sa kahit saan. And then, natitrending yung nagbabiral, I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcaster pa lang ako, na can we help? Sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, bested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulis ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kung sinadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagets mo, yung pinaging stigma. Hindi nga, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapi ng mga pulis. I'll use the term inapi ng mga pulis, nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sabi nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung problema, yung doon sa mga suspect na binubugog na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba? Para magkaroon division of labor. Yung PAW, doon sa mga suspect na binugbog ng mga pulis na walang kakayahan, di ba, kumuha ng abogado, PAW. Kayo naman doon sa victim. Your Honor, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases and we also assist them in the filing of cases. At mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami kapag meron pong mga hinuli na mga akusado kasi
naniniwala po kami na dapat managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata, at saka mga senior citizens. Kaya lang po with the enactment of RA 9745, kung may torture po, hinihingi po namin yung pag-unawa ng Senado na dapat po kaming, Torture ng mga pulis sa mga suspect. opo, Now again, you're listening but you're not hearing, or you're hearing but you're not listening. So, yung victim, Apo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. Your That's what I'm Honor, trying to point out. investigate po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Yes, Okay? we will- Okay lang, yung tinorture dapat tulungan natin. Yung karapatan pantao nila, pa-protectan natin or ibigay natin yung nararapat na para to help them. yes, Your Honor. Pero what about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga pulis, inabuso ni mayor, inabuso ni Gob, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. And napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, merong pinasok, nag-viral to pumasok sa, walang hawak na warrant itong mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nag-bonnet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nilang bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabolet tapos may mga baril. So pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano pa kinaso na parang yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila yung may-ari ng bahay. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, ipadidi pamilya, dinalo ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon dapat kayo mag-focus. 90%. Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, Kailan pa rin siya tulungan? Tulungan siya ng Public Attorney's Office. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay addict at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan nyo, yung victim niya. Yes, Your Honor. Lahat po ng Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at this is stated by fact. Itong sinasabi ko, I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede malitin yung 25 years of experience. How long have you been? kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. Lahat po Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto ko support. Opo. Diba? We will- So yun ang, doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In fact, yung budget yung nakita ko na inislas, binulong ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? Susuportan kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims, Yes. wag masyado for the suspects. Opo. Are you aware of the incident that was mentioned by Senator Rafi? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na nakaponet. Are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? Yun na. And then ang nangyari, financial assistance. Ako, sarili kong pera, kasi ito ang nangyari, nakulong yung silang dalawa. So, nagpiansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos, sinanla nila yung bahay nila. So, pumasok ako sa eksena, pinalitan ko yung napiansa nila para, hindi yung sanda ng bahay na tinubos ko. And dapat yan, meron kayo financial assistance for that. But anyway, sinagot ko na yun. Can you check on... Yes po, Your the Honor. We will incident check on that was incident mentioned and make by sure that Senator Rafi? we are able to investigate that case po. Maybe you can coordinate with the Office Yes of... po, we will. Mayroon pa isang insidente, nilapit namin sa inyo, na sa isang probinsya, may hinahabol yung pulis na dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung hinahabol ng pulis. And then, titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay hinakot, pati yung nagsi-CR, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto, tinukot habang nasa CR, kinaladkad papuntang Calabozo. Sige po. And then, nasaan ang CHR? Magdi-dispatch na po kami ng investigators. Hanapin po namin yung na-report niyo po at magpapadala na po kami ng Maraming mga pang-abuso na perpetrated not only by policemen but also persons of authority. O yung mga politiko rin, yung mga chairman dyan, kagawad, meron pang mayor, vice mayor. Ang dami kong alam mga kasong ganun. Kaya nga, yan ang isang dahilan, Mr. Chair. Gumagawa ko ng batas na alisin na sa poder ng mga mayor ang mga chief of police. Because yung mga chief of police ay beholden sa mga mayor just because yung mga mayor ang nag-appoint sa kanila. Tali ang kamay ng mga police, chief of police. So yung mga chief of police, pwedeng gawing utos-utusan ng mayor. So kung si mayor magpasintabi sa mga mayor, ito yung ilang mga cases na na-handle ko, si mayor mang-abuso, mambatok dyan ng tricycle driver, palulusutin na lang chief of police, he's going to look the other way. Kasi nga si mayor nag-appoint sa kanya. Diba? Si mayor nagbabudget sa operation, sa mga operation expenses niya, nagbibigay ng pera. So those things are something that we have to change. But anyway, napapalayo na tayo. So doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo pag may nakita kayo mga victims of crime, no, victims of abuses by our authorities, our police, or barangay, mayor, doon kayo manghimasok. Yes, Your Honor. Agree From po. now on, I don't want to hear na meron dyan isang case na binugbog ng police at kinuyog ninyo yung police at kinasuhan yung police, kinondemn nyo yung police sa media, ipapako nyo sa krus yung police na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung police managot sa pambubugbog, pangtutorture ng suspect o pangtutorture na talagang kriminal.
tama lang yon. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doon kayo kumampi. Am I making myself Yes clear? po. Yun lang yun. Your Honor, we also... Pag ginawa nyo yan, I'll be your strong supporter Salamat pagdating sa budget. Ay, trust me. Okay? Your Honor, we just like to mention also that yung nabanggit niyo pong mga insidente ay na-confirm po ng aming mga opisina na na iniimbestigahan na po namin yung Pandi, Bulacan incident at gayon din po yung sa Region 4 na incident. Maraming salamat. Thank you. Yeah, sa Pandi Bulacan. Yan, that's right. Meron pa isa, Mr. Chair, isa na lang. Yung kasambahay na Yes. PWD na binubog siya Apo. ng kanyang amo. Apo, nagpadala po kami ng QR, Na-dismiss pa yun kasi hindi natutukan sa sobrang dami naming kaso na inahandle, Mr. Chair. And then there was a time na hindi ata agad kami nakapag-MR na-dismiss. Kung natutukan sila ng HR yun. Pero anyway, ni-refile namin. Apo. And Your Honor, nagbibigay po kami ng financial assistance sa Kami rin, mga ako rin victim po. nagbibigay din. Pwede Pero mas po maganda i-refer sa magtulungan amin. tayo. Opo. Kaya nadadagdagan ko yung financial assistance. Magkano mga financial assistance? Alright, humingi po kami ng additional 8 to 9 million po para sa aming financial Magkano ba assistance. total financial assistance nyo? Right now po sa GAA 3 million lang po siya. Gawin natin 30 million. Seriously. Same bagay po yan. Hindi ako nagbibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Hindi kasi karamihan sa mga Senator Rafi, huwag naman pasakitin ulo ko. Oo nga pala. Hindi nga kasi we really need, kasi Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. At ito yung CHR. Yes. Ang pwedeng itaguyod yung sinasabing yan ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit natin mga kababayan, mga naghihikahos, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon na manggagaling sa ating batas, sa ating gobyerno. Your Honor, lahat po ng serbisyo namin nakatuon po sa vulnerable sector. Tulad po Thank you. ninyo, lahat po ng financial assistance, legal advice, counseling, investigation of cases ay patuon po sa mga vulnerable In fact, sectors. ako masusunod, dapat mabigyan din sila ng confidential fund kung sino-sino mga agency ng gobyerno. We will welcome that po, Your Honor. Right Dapat now, yun. 1M lang po. Kailangan kung pwede pong itaas para po mas makatulong Taasan. kami. May mga agency sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sino-sino ba mga ito at paano natin makahon itong mga gumagawa ng kalokohan sa maliit na kababayan. Therefore, they really need confidential funds. Maraming salamat po. 1 million is not enough. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 0908-6553757.